Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. My dear brothers and sisters, we are now in the 30th Sunday in Ordinary Time. Huwag po natin kakalimutang magdasal at magsimba. Marami sa atin kapag naririnig ang salitang pag-ibig, ang unang pumapasok sa atin ay romance o romantic relationship. Marami sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, ang lubos na hindi nauunawaan ang pag-ibig, na para bang ang pag-ibig ay nakabase lamang sa pagkakilig, na ang pag-ibig ay nakabase lamang sa kung ikaw ay komportable, na ang pag-ibig ay tila isang emosyon lamang na pwedeng papalit-palit. Mga kapatid, sa mga pagbasa natin ngayong linggo, binibigyang diin ng Panginoong Jesucristo ang tunay na kahalagahan ng pag-ibig. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin na ang mga Pariseyo ay lumapit kay Jesus upang tanungin, subukan ang kaalaman ni Jesus sa batas ni Moses. At dito po sila ay gumamit ng isang lawyer, ng teacher of the law to test Jesus. And they brought to Jesus a very simple question. Which of all the commandment or the law is the greatest? This is a very tricky or daunting question because they have created 600 plus or 13 precepts from the Decalogue or from the Ten Commandments that Moses received from Yahweh. And so, for the Jews, these commandments, these precepts, are traditionally all important to them. They have to follow these precepts faithfully because their following entails their love for God. And this is now the challenge of the lawyer of the law to Jesus. Among all these 600 plus precepts or rules coming from the Decalogue of Moses, which of them is the greatest? Jesus, knowing their intention, answered his question. And he said, love of God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and most important commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. One question, but Jesus answered two. Pinapakita ng Diyos na ang dalawang ito ay hindi pwedeng paghiwalin. Laging magkasama ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa ating kapwa-tao. Pinapakita ng Diyos sa atin ang pinaka-importanting batas o command ng Diyos ay ang pag-ibig. In concrete way, ang pag-ibig sa Diyos. At dito pinapakita ng Diyos na ang pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig na bigay buhos, pag-ibig na buong-buo. Kapag inibig natin ng Diyos, dapat bigay buhos. Dapat lahat-lahat ibinibigay natin sa Diyos. Bakit ganito? Sapagkat ang pag-ibig ay hindi tinitipid. Ang pagtunay na pag-ibig ay hindi madamot. At sapagkat ito mismo ang ipinakita ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ni Jesus, ipinakita ng Diyos na siya ang pag-ibig. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. Sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, ipinakita ng Diyos sa atin na ang pag-ibig ay bigay buhos, ang pag-ibig ay ibinibigay ang lahat-lahat sa kanyang iniibig.
Kaya po si Jesus, ang Diyos natin ang unang nagpakita ng tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, binibigay ng buong buo, hindi tinitipid, bigay buhos. Kaya po pag umibig din tayo, at ang unang commandment is to love God, nararapat lamang na bigay buhos, ibigin ng Diyos ang buong buo. Pero paano ba natin ito ipapakita? Sa pagsisimba, pagdarasal, sa pagsunod sa commandments of the Lord. Pero ang higit sa lahat, ang lahat ng ito ay may papakita sa pagbibigay natin ng quality time with the Lord. Paano natin masabing mahal natin ng Diyos pero wala tayong oras para sa Diyos? We are too busy with so many things in our life that we tend to forget spending quality time with the Lord. Remember, brothers and sisters, the best way to express our love for the Lord is to give Him quality time. Pero nakakalungkot sa panahon natin ngayon, kahit isang oras man lamang, hindi natin maibigay sa Diyos. Lagi tayong nagmamadali. O madalas, ang Diyos pa yung unang nakakalimutan natin bigyan ng pagkakataon, bigyan ng oras na makasama at mas makilala pa siya. Inuuna natin ang mga ibang bagay na tila importante pero hindi naman importante sa buhay. Ano po kung masabi natin mahal natin ng Diyos, ipapakita natin, ibibigay natin yung oras para sa Kanya. Apply this to your family. The best way to express your love for your family is time. Spend time with them. Kaya nga ito yung isang magandang aral ng COVID-19. We were able to spend more quality time with our loved ones. Ito yung good news ng COVID-19. Pinagkaisa tayo at higit sa lahat, tayo ay nagbabad ng oras sa isa't isa. Time is our greatest gift to our loved ones. Ang pangalawang commandment, sabi ni Jesus, is hindi lang love of God, pero kailangan din mahalin natin ang ating kapwa. Kapwa ay ayon sa ating unang pagbasa ngayon, mga strangers, yung mga lowliest members of our societies, those who have no voice in the society, those who are powerless. They are our neighbors. And sabi ng ikalawang commandment, we have to love them as we love ourselves. Kaya po, ipinapakita ng Diyos sa atin na itong pag-ibig natin sa Diyos is concretely manifested, expressed in our love for our neighbor. To our neighbor. Kaya sana po, huwag nating kakalimutan na ang tunay na pag-ibig sa Diyos na hindi nakikita ay naipapakita natin sa pag-ibig natin sa ating kapwa-tao. Kung paano natin tratuhin, kung paano natin alagaan yung ating kapwa-tao, yan ay pagpapakita at pagpapahayag ng pagmamahal natin sa Diyos. Na siyang itinuturo din ng ating unang pagbasa ngayon, we have to care for our neighbor. We have to take care of those who are powerless, those who are homeless, those who are marginalized in our society. Sila yung ating neighbors na kailangan nating mahalin. Na kahit na hindi ka mahal-mahal sa mata ng ibang tao, ng lipunan, sila yung ating pagpapakitahan ng ating pag-ibig sa Diyos. Nawa mga kapatid, huwag nating kakalimutan nito na laging magkasama ang pag-ibig ng Diyos na naipapakita sa ating pakikisalamuha, sa ating pag-uugali, sa ating kapwa-tao. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.